Ngayon, ayun, kinain ko yung sinabi ko. Pag-resign na ako ng pangalawang kontrata. Ang advice ko lang talaga is focus lang kayo sa sarili nyo, focus sa trabaho. Another 3 years, where do you see your life in 5 years? Hindi yan tinanong sa akin, guys. So, nag-isip ako na hindi ako mag-renew dito sa company ko. Nag-isip ako na mag-apply ako sa ibang, so, another 3 years. So, yun nga. So ngayon, ipipirma tayo ng pang another 3 years natin na kontrata dito sa company natin sa EUO. So papunta ako ngayon sa HR para mag-sign ng contract. Sabi ko dati, isang kontrata lang ako sa EUO. Nung sa Pinas pa lang ako nag-a-apply, sabi ko okay na siguro yung isang kontrata. Kasi makakaipon ako kasi sa malaki ba naman yung sinasahod compared talaga dun sa Pinas. And ngayon, ayun, kinain ko yung sinabi ko. Pag-resign na ako ng pangalawang kontrata. So, diba, sobrang kabilis ng panahon, guys. Yung 3 years, parang, alam mo yun, parang natulog ka lang pagising mo, 3 years ka na. Actually, ako mag-3 years ako sa June pa naman. So, advance lang yung signing ng contract if magre-renew kami. Para siguro, siyempre, ma-process nila yung papel ng mas maaga, yung mga ERC namin. Okay. Lamig guys. Nung mga nakaraang week, uminit na pero ngayon lumamig ulit. So, paibaba talaga yung season dito sa Taiwan pag kumbaga nasa winter season pa siya ngayon. Siguro by April, siguro mag-start na siya mag-end yung or mawala na yung winter dito sa Taiwan. Early bird pa naman tayo. So, ang point ko is 8:10 in the morning. And nandito ako at 8:20. Pumunta ko. Naghihintay lang ako sa HR. Ayun, nag-sign tayo today. So, exciting. And mga previous days, actually gusto ko pumunta to explore. Now, siguro, I'll stay here for another 3 years. Kasi nandito naman ako and parang okay naman sa trabaho, no problema. Yun. So actually pinantili ko yung signing ko. Yun nga guys, kakatapos na natin ng pirma ng kontrata for another 3 years. So, sobrang bilis lang and in-explain lang yung laman ng contract ng mabilisan, hindi masyadong detailed and sobrang masaya ako kasi nirenew ako ng company and most of us naman nirenew basta maganda lang yung performance mo. And yun, grateful ako sa lahat ng blessings and sa mga nag-apply dyan sa Taiwan. Pag nandito na kayo sa Taiwan, sipagan nyo lang yung trabaho nyo, huwag kayong puro absent and then dapat masunurin tayo sa boss natin or supervisor natin kung sino man yung nagmamanage and adjust lang guys, adjust. Sobrang sa una talagang napakahirap and napaka challenging kasi nga siyempre yung language barrier, tapos yung kasama mo, yung mga luma na mga Pinoy and alam naman natin 'di ba, yung ibang Pinoy merong crab mentality. So ang advice ko lang talaga is focus lang kayo sa sarili nyo, focus sa trabaho and wag doon sa katrabaho. Kung may inis ka man, uwi ka lang and then hingang malalim and then be patient. Your attitude matters most pagdating dito talaga sa abroad. Kailangan nyo talagang mag-adjust, mag-adapt kung ano yung new environment na meron kayo ngayon dito sa Taiwan. So, yun, sobrang ang saya ko ngayon nga nakapag-sign ako ng kontrata and hindi ko to akalain. And kasi pag inisip ko pong babalik naman ako sa Pinas, babalik na naman ako sa dati kong sahod. So, dito na kasi okay naman talaga ako dito sa Taiwan. So, minsan masaya, minsan malungkot, minsan mahirap, minsan yun. So, maximize na yung opportunity na nandito ako sa Taiwan. And another 3 years to. Another 3 years, another gala and another sacrifice and para sa pamilya yung pagsasakripisyo natin dito sa Taiwan. So, laban lang kayo mga kabayan and kayo din. Continue lang.
continue chasing your dreams. Alam nyo guys, kung balikan ko yung process ko kung paano ako nag-apply sa Pinas, kasi pandemic that time, and yung naging mindset ko kung paano ako siya pinorsu. Kasi nakikita ko sa mga TikTok, ang dami ngayong nag-apply, ang daming pila, yung iba hindi na-select, and sobrang napakadaming competition ngayon sa pag-apply dito sa Pinas. So, ang advice ko lang talaga sa mga nag-apply sa Pinas is sipagan nyo lang, magpasa kayo sa lahat ng agency, huwag lang kayong umasa sa isang agency. Hindi namang ibig sabihin na nung nag-fail ka sa isang agency is hindi ka rin matanggap dun sa iba. It all applicable talaga in life, no matter what, kung ano man yung ina-applyan mo, na huwag umasa sa isang job application lang, di ba? So kailangan nyo damihan, and ang matips ko lang sa pag-i-interview is just be yourself. Wala namang sikrito talaga eh. Kailangan nyo lang kung anong ikaw, kung ano yung naging history mo, ano yung sa sarili mo. Just be yourself, and huwag masyadong magpabida-bida with regards to sa English. Hindi naman kailangan, ang I mean is bida-bida is hindi mo kailangan mag-English ng malalim. Just the basic English, kasi hindi naman sila ganun din ka galing, and you're not applying for an executive na position, and ang basic question lang naman nila is ano yung kaya mo bang tumayo, kaya mo bang mag night shift or mag day shift, ano ba yung mga hobbies mo, and yun lang yung mga tanong sa akin dati nung na-interview ako. Hindi naman masyadong malalim or what, or ano ba yung where do you see your life in 5 years, hindi yan tinanong sa akin guys. So that's our company. And bakit ako nag-decide din na mag-renew dito sa Taiwan, dito sa company ko? Actually guys, for the previous months, weeks pala, days, nag-isip ako na hindi ako mag-renew dito sa company ko. Nag-isip ako na mag-apply ako sa ibang company for another 3 years. Kasi nga gusto ko rin mag-explore, gusto ko matry. There's nothing wrong sa company ko ngayon. Sobrang napaka-grateful ako kasi sobrang ganda ng dorm, and yung trabaho, hindi naman ako nabibigatan, and yung pasok, ganun. So, wala lang, gusto ko lang mag-explore, and it come to my decision na actually nagpa-delay ako. So, ang schedule ko talaga is last week, yung schedule ko para sa pag-sign ng contract, and nagpa-delay ako ng 1 week kasi nga pinag-iisipan ko pa talaga siya. And sabi ko kay Lord, bigyan niya ako ng sign kung dito ba ako mag-renew. And actually binigyan niya ako. Hindi ko na sasabihin kung ano yung naging sign, kasi it will be revealed soon. And yun, sabi ko sige, dito na lang ako. And ngayon nag-sign na nga ako ng kontrata for another 3 years. And 6 years na, magsi 6 years sa itong kontrata na to. And siguro yun lang yung vlog na to is update ko lang kayo na nag-sign ako ng kontrata for another 3 years. And yan yung dorm namin, no. Yan yung dorm. So, di ba? If napanood yung mga vlog ko, dorm vlog ko, so panoorin nyo dyan guys. Makikita nyo kung gaano kaganda yung dorm namin. So another 3 years. Basta ano lang talaga, sipagan nyo lang, yun lang. Sipagan nyo, huwag kayong mainip, huwag kayong magreklamo na reklamo. So, process lang kayo ng process kung ano yung pinapagawa na ipaprocess sa inyo. And lahat ng ito lang guys, lahat ng problema may solusyon. Kung walang solusyon, hindi yan problema. Di ba? Kailangan nyo lang i-accept. May mga bagay na kailangan din natin i-accept. Di ba? So, sa mga nag-apply dyan, as I always said, always believe in yourself. God is good all the time, and all is well. Bye-bye, God bless, and good luck.